Let's all stand up now and let's read our Bibles. We will start a new lesson on the life of Caleb. Okay, the life of Caleb. At babasahin po natin ang Numbers 32. Marami sana tayong babasahin, but I'd like us to only read the following verses. Numbers 32, pagkatapos Deuteronomy, pagkatapos ay Joshua. So yan po ay sunod-sunod na babasahin natin. Pero tig-iisang verse lamang po, mga kapatid. Verse number 12 ng Numbers chapter 32. Sa mga ngayon lang magbabasa ng Bible, si Caleb ay tao ho yan, at isa sa mga spy na ipinadala doon sa promised land ni Moses. Numbers 32 verse number 12. If you are there, please say aloud, amen. Okay, let's read verse number 12. Ready? Go. Save Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Deuteronomy chapter 1, verse number 36. Verse number 36. Okay, anong sabi ng salita ng Diyos? Ready? Go. Save Caleb, the son of Jephunneh. He shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath wholly followed the Lord. Joshua 14. Joshua 14. Verse number 14. It says here, Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. Ngayong gabi ay nais ko hong paumpisahan natin ang pag-aaral sa buhay ni Caleb with the title, Our Obedience Preserves Our Posterity. Yung ating pagsunod sa Diyos ang siyang magpe-preserve ng ating posterity. So gusto kong makita natin yan sa buhay ni Caleb. At let's take lesson from the life of Caleb. And how did he obey? Well, the verses that we have read is very clear. Are clear. Anong sabi niyan? He wholly followed the Lord. It is his obedience that preserved his posterity. It was not a partial obedience. Kuminsan, marami partial. Susunod siya sa kalahati, pero hindi sa kabila. Or sometimes, it's delayed obedience. Susunod siya, siguro bukas na, hindi yung ngayon. But Joshua wholly followed the Lord. And so with Caleb. Caleb said, the word of God, for they have wholly followed the Lord. Doon sa verse 14, because that he wholly followed the Lord God of Israel. Kaya sa gabing ito ay gusto nating tingnan anong klaseng pagsunod meron tayo as compared to Caleb. At yung pagsunod mo, kapatid, sa Panginoon ay siyang magiging dahilan if your posterity is going to be preserved or going to be destroyed. But if you wholly follow the Lord, then certainly as Caleb wholly followed the Lord, then that kind of obedience preserved his posterity. And we will look at his life at patutunayan ho natin na yung kanyang pagsunod na yun, wholly following the Lord, has kept and preserved the posterity that he has. Kahit noong, in fact, namatay na si Joshua, pero siya ay nabuhay pa. Si Joshua
died, but he was still alive, and he led the Israelites in the book of Judges. Okay. Bakit ho? Sapagkat ang kanyang pagsunod ay ganun na lamang sa Panginoon. Okay, pero tingnan natin yan, but we'll ask God to help us understand the lesson tonight. Dakilang Diyos, sa gabing ito ay tulungan niyo po ang bawat isa sa amin upang higit na makaunawa. At ang pangalan mo po ang siyang maitaas, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral sa isa pong muling buhay ng iyong anak sa Old Testament. At alam po namin na meron kaming matututunan dito na siya nga pong aming panananganan sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Now, let me first say that obedience is not salvation. Okay? Maaari na ikaw ay sumunod, pero hindi ka naman pupunta ng langit sapagkat ang pagsunod ay hindi po yan ang dahilan para ikaw ay pumunta sa sangkalangitan. Maging maliwanag ho yan sa atin. Now, this lesson, obedience that preserves our posterity, are for those that are saved. So kung hindi ka ligtas, hindi para sa iyo itong pagsunod. Kailangan maligtas ka muna. Hindi ibig sabihin na naririto ka ng matagal na panahon o kaya ikaw ay anak ng isang ligtas. Hindi ibig sabihin ligtas ka na. Hindi ibig sabihin na ikaw ay anak ng Sunday school teacher ay saved ka na. O kaya na isang full-time worker ay saved ka na rin. Sapagat ang kaligtasan, yan ay personal na atin pong relasyon sa ating Panginoon. You have to have an experience of the regeneration. Okay? Tingnan mo, sabi muna ng Panginoon sa John chapter 3. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, isang mataas na tao, may katungkulan noon sa gobyerno. Siya ay mayaman, ruler of the Jews. Verse number 3, sabi ng Panginoon, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kinakailangan ma-born again ka. Kinakailangan ma-experience mo ang regeneration. Kaya nga marahil nasa simbahan, naruroon, pero hindi mabago ang kanyang buhay sapagkat hindi pa niya nararanasan ang regeneration. To be born again. To be born again, ay makikita natin, hindi yan sa pagpasok mo sa mga simbahan. Hindi ang pagiging born again ay tatalon ka o kaya makakaranas ka ng kakaibang nararamdaman pagkatapos ikay magsasalita ng ibang tagos matutumba ka. Ikaw ay born again na. Hindi ganun ang born again. To be born again, Jesus said, except a man be born of water. Yan, verse number 5. Look at your Bibles. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So hindi rin yung, pag sinabing water, hindi yung tubig ng bautismo. Hindi dahil nabautismohan ka, ay saved ka na. Yung tubig po na dinidiscuss dyan ng Panginoong Jesucristo ay tumutukoy saan? Sa kanyang salita. Paano natin nalaman na salita ng Diyos yung tinutukoy na water dyan? Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse number 26. Ganun po, kapag meron kang katanungan sa isang talata, ay sasagutin yan ng iba pang mga talata. Ang ibig sabihin yan ay cross references. Okay? Sapagkat ang scripture will explain the other scriptures. Yan ho yan. So hindi yun sa idea ng tao mo makikita. Now, we know, verse number 26, anong sabi na salita ng Diyos? That He might sanctify and cleanse it with the washing of
water by the what? You see, the water there is the Word of God. Now, tingnan pa natin, First Peter, para higit na maunawa natin. First Peter chapter 1, verse number 25. First Peter chapter 1, verse number 25. Okay, anong sabi ng salita ng Diyos? But the word of the Lord endureth forever, and this is the word. Verse number 23. Being born again. Yes, again. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God. You see? So saan tayo na born again? By the what? The Word of God. Kaya nga, kinakailangan marinig mo ang salita ng Diyos para ikay ma-born again. So kahit pa pumunta ka sa isang simbahan at hindi ka naman binasahan ng salita ng Diyos, how can you be born again? Kaya makikita mo sa isang simbahan ang isang marka ng isang born again o isang ligtas. Ano ang isa niyang marka? Ang kanyang marka ay mayroon siyang consciousness sa salita ng Diyos. Sapagkat kung ikaw ay na-born again sa Word of God, you started with the Word of God, therefore, you must be able to understand the Word of God. Ikaw ito'y nanasain mo sapagkat dito ka ipinanganak na muli. Amen? Kaya makikita mo naman yan sa mga simbahan, yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos, yan ay may question mark ka din eh. Kung ikaw ay uunahin mo ang iyong cellphone, uunahin mo ang kung ibang mga bagay, makikipagkwentuhan ka, at hindi makikinig ng salita ng Diyos, yan ay marka, question mark, lagyan mo ng question mark yung taong yan. Bakit ang taong ito nasa simbahan pero wala siyang wala siyang pagkiling sa salita ng Diyos? Aba, dalawa lang ang ibig sabihin nun, marahil hindi siya ipinanganak na muli o siya ay isang worldly Christian. Dalawa lang yan. Sapagkat, ikaw ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay hindi ka interesado sa salita ng Diyos. Aba, di malaking question mark nga yan. Kaya mga kapatid, kung nakikita kayo ng isa o dalawa o tatlo o marami kaya na hindi naman interesado sa Word of God, markahan mo na. Mamaya, kausapin mo at sabihin mo sa kanya, you need to be born again. Kailangan ikaw ay patay spiritual. Sapagkat tingnan niyo, Ephesians chapter 2 and verse number 1. Ano sabi ng Ephesians chapter 2, verse number 1? And you hath he what? Quickened who were? Who were what? Buksan niyo Bible niyo at tingnan niyo Bible niyo. Hello? Buksan niyo. May Bible student dyan, hindi ko nagbubuklat ng Bible. You must be born again. Okay. Ayan nakalagay. And you hath he quickened who were what? Dead. Ang patay ba? Patay. Ang patay ba yan ay mayroong panlasa? Walang panlasa. Meron ba siyang pangamoy? Wala rin. Meron ba siyang galak? Wala rin, patay nga eh. Kaya makikita mo ang isang tao sa simbahan, nangangaral ng pastor, nagtuturo na ang Sunday school teacher, sabi, buksan mo ang iyong Biblia, ay matigas yung kamay, hindi makapagbuklat. Ano yun? Ay patay yun. So kung patay yun, kinakailangan mabuhay. At papaano nabubuhay? By the Word of God. Ay kaya nga napakarami na mga ipinapakita ng salita ng Diyos na nagsasabi papaano nabubuhay na magmuli. Diba? Sa Ezekiel chapter 37, don't open that, pero isulat niyo yan, basahin niyo sa Bible niyo. Ezekiel chapter 37, di ba? Nang sabi ng Panginoon, nakikita mo yung mga buto na yan? Nagkalat ng mga buto. Ang sabi niya, will they live? Sabi niya, thou knowest, Lord. Sabi ni Ezekiel, ikaw nakakaalam, Panginoon. So ganito yan, mangaral ka. At nag-umpisa siyang mangaral siya sa mga buto.
nung nangaral siya sa mga buto, nagkaroon ng malakas na hangin at ano nangyari? Yung mga buto ay nag-umpisa silang gumalaw at yung mga parte nila ay nagsama-sama kung nasaan yung kamay nung isa ay nagsama-sama yung mga buto. Pagkatapos sabi pa ng Panginoon, sige, mangaral ka pa ulit. Nangaral siya ulit. Ano nangyari? Nagkaroon ng laman ang kanilang mga yung mga buto na yon. So nabuhay sila. Anong ipinapakita ho nito? Ipinapakita lang yan na ganyan rin ang pagiging born again. To be born again is that a person must learn, must hear the Word of God preached. At kapag narinig niya yung salita ng Diyos, makikinig siya. At pag narinig niya yan, magre-responde siya sa salita ng Diyos. And he will live. And that who were dead was quickened. Nagkaroon ngayon ng buhay yung patay. At papaano nagkaroon yung buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Kaya sabi niya, except a man be born of what? Water. He cannot see the kingdom of God. So you see, to be born again, sabi ng Panginoon, yan ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. You've got to believe the gospel. It is the Word of God, the incorruptible Word of God. That is where we were born again. Amen? Okay, so makikita natin. And then sabi niya, and the Spirit. So anong tinutukoy na Spirit? Hindi yung Espiritu mo. He's talking about the Holy Spirit. At papaano natin malalaman na tayo were born by the Spirit? The Spirit convicts us of our sin. Kaya nga, ikaw mismo malalaman mo na ikaw ay makasalanan na dapat lamang parusahan doon sa impyerno. Siya nagkakaroon ka ng consciousness yung mga kasalanan mo. Because the Holy Spirit works, He will reprove us of sin. John chapter 7, John chapter 14 or 16. John chapter 16, tingnan po ninyo ang salita ng Diyos. John chapter 16, are you there? Okay, verse number 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, what will he do? He will reprove the world of what? Sin. Yan ang work ng Holy Spirit. The work of the Holy Spirit in us convicts us of our sin. Pag sinabing kino-convict ka, pinatotohanan niya na ikaw nga ang may sala. Kaya nga pag sinabi natin, he is convicted of a crime. In other words, napatunayan without a shadow of doubt, napatunayan na siya'y nagkasala. Therefore, he is a convicted criminal. Pag sinabing convicted criminal, napatunayan, nagkasala. So, if the Holy Spirit convicts you of sin, aaminin mo ikaw nga ay makasalanan, ikaw nga ang nagkasala. Because He will reprove the world of sin. Kaya nga, makikita mo, hindi nagtatrabaho ang banal na Espiritu if you think that you are good. Pag ikaw mismo ay hindi ka nakakaintindi patungkol sa kasalanan. Pupunta ka doon sa simbahan na kagaya nung isang Pariseyo. Natatandaan niyo yung dalawa na nanalangin na ikwinento ng Panginoon, the publican and the Pharisee? Ang sabi ng Pariseyo, pinakinggan ng Panginoon, Lord, maraming salamat at hindi ako kagaya ng publikano na ito. I fast twice a week, I give my tithes, ito ang aking ginagawa, ito, lahat-lahat. Pero nakita rin ng Panginoon, the publican, at ang sabi niya, sa hiya niya, he smote his breast and he said, Lord, be merciful to me, a sinner.
Kasi dalawang klase na nagpunta sa simbahan. Isang nagyayabang na siya ay mabait, na siya ay walang kasalanan, at isa naman that was convicted of sin. So nasaan sa dalawang yun? Where was the Holy Spirit working? Na kanino ang paggawa ng banal na Espiritu? Nandoon saan? Sa humble man who says, I am a sinner. Kaya nga kung ang salita ng Diyos na yung pinakikinggan at sasabihin mo, tingnan mo talagang mabait ako. Tingnan mo talagang ako nga yung tama. Tingnan mo. Pag yan ang effect niyan, the Holy Spirit is not working. But the flesh is. Ang yabang mo. Pero kapag ang effect ng salita ng Diyos at sinasabi, Panginoon, patawad sa kasalanan ko. Hindi sinasabi, Amen. Sabi ko na sa iyo yan eh. Amen. Ay, buti na lang nandyan ka. Amen. Ano yung amen mo? Hindi ba dapat yung amen mo sa sarili mo? If the Holy Spirit works in you, your amen will be for yourself. Tama, ako yun nagkasala. Ako yung tinutukoy, hindi sila yun. You see, the Holy Spirit does not work to a person who is proud. Na ang tinitingnan niya pag nasa simbahan, ikaw yun. Sabi ko na sa iyo eh. Pero ang Holy Spirit would work to a person individually when He says, sa akin yun. Ako yun. Because the Holy Spirit works. Kaya nga ganun din, you will only be born again until you get conviction of sin. He said, and then the next thing he said, that you will, what? Verse number 7 still, and 8, and when He is come, He will reprove the world of sin, and of what? Of righteousness. He will reprove the world of righteousness. How does the Spirit reprove us of righteousness? Ipinapakita niya nang yung righteousness is really nothing, but you need the righteousness of God. The Holy Spirit will tell you na yung katuwiran mo ay walang magawa. You have come short of the glory of God. Yan gagawin ng Holy Spirit. Kaya nga, hindi ka makakapagyabang. The Holy Spirit will tell you who you are and what your righteousness is. It is nothing but dirty rag. Ang gagawin ng Panginoon. So, you ought to be born again, what? By water and by the Spirit. And how is it still? Sabi niya, not only He will reprove us of sin, of righteousness, and of what? Judgment. And in judgment na yun, it's not the judgment of man, but it's the judgment of God. Makikita mo na hindi ka talaga sasantuhin ng Diyos. For God is not respecter of person. Marahil, mas mabait ka sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, siguro nga mas mabait ka dyan. But if the Holy Spirit convicts, sasabihin mo, when God judges, pareho kami nito, patay. Pareho kami nung yung nasa likod, yung nasa likod ko. Pareho kami, patay talaga, sapagkat ang Diyos, He has a good judgment. See, yan makikita, kaya nga kino-convict tayo ng judgment ng Diyos. At kapag magja-judge ang Diyos, He will judge the quick and the living and the dead. So hindi lang yan i-judge according to the living, but even the dead will be judged. So kaya nga, sinabi ng Panginoon, ito yung work ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga, walang ibang gagawin ng isang tao, kundi sasabihin niya, Panginoon, I need salvation. I need to be saved. I am a sinner. My righteousness falls short. And your judgment is so great. So anong gagawin yan? Pag ikay kinonvict na Holy Spirit, what you will only do is that, Lord Jesus, please save me. And then that becomes your born again experience.
Kaya tanda mo ba yung ikay nakaranas ng experience? And do you have that experience or not at all? Kung wala kang experience yan, you need to be born again. Kasi sayang yung ating pag-aaralan, obedience. How can your obedience preserve your posterity when you are unsaved? Eh, ikaw naman ay unsaved, di pupunta ka sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre. Sapagkat ang unsaved, pag ikaw ay hindi ligtas, makinig ka maigi sa akin, kapag ikaw ay hindi ligtas, the wrath of God abideth in you. So you need to be born again. Amen? You need to be born again. At madali lang naman ang maligtas. You only have to put your trust in Christ. Kaya nga kahit nandyan ka sa iyong upuan, pwede ka naman tumanggap. Kung hindi mo talaga matandaan ang experience na yan that you have not even come to the Lord and received Him as your Lord and Savior, then you must do it and you can do it right in your pew. Amen? And then I am done with you. Now, I'm going to talk with those that are saved. So lahat ng mga unsaved pwede na hong umuwi. So yung mga saved, ating pag-aaralan ang buhay ni Caleb. Now, let me tell you this also straight. Ang pagsunod, mga kapatid, ay hindi tanda ng kahinaan o kawalan. Totoo na may mga taong sumusunod kasi wala silang magawa. Wala silang kakayanan, di ba? Marami. Kapag ikay pinaaral, kapag ikaw ay ang tawag nito, ikaw ay sinuswelduhan, kinakailangan sumunod ka sa nagpapasweldo sa iyo. Kung hindi, ano mangyari? Sisante, talsik. Kaya maraming mga nasunod dahil hawak sila na sa ilong. Hawak sila ng may pera, hawak sila ng may kayabangan. Hawak sila ng may kapangyarihan. At alam nyo ba na ang mga ganitong tao na sumusunod dahil hinahawakan sila sa ilong yan po ay mga nakakatakot na mga tao. Bakit ho? Sila yung mga binigyan mo ng pakpak, nalilipad na lang na walang pakundangan. Well, medyo matalinghaga yung sinabi ko. Okay, gagawin natin. Sila yung mga tinuruang lumangoy na pagkatapos ay siyang lulunod sa nagturo sa kanila. Matalinghaga ba? Isa pa. Sila yung mga pinakain mo sa palad mo at tinuklaw ka. Matalinghaga pa rin, ano? Sila yung mga may espiritu ng fraternity o kaya sorority. Mas maliwanag ngayon. Hindi pa rin ho eh. Bakit espiritu ng fraternity? Yung pag naging senior na siya, ako naman ang papalo sa'yo! Ito yung mga taong sumunod dahil doon. At itong klase ng pagsunod, ito po ang pagsunod ng dyablo. Kaya ho, ang atin dapat klase ng pagsunod ay hindi dahil sa natatakot tayo, dahil sa walang kakayanan, kundi dapat kagaya nga ng sinabi ng Proverbs 23 verse 26, ano sabi ni Solomon? My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Dapat yung pagsunod ay totoo at ang pagsunod na ito ay banal. Pag sinabi nating banal na pagsunod at totoong pagsunod, yan ay ang puso mo mismo ay ibinigay mo sa Panginoon and you are willing to obey. You must submit that kind of obedience to God. Kagaya ng kagaya nga ng ginawa ni Caleb, ganun din po ni Joshua. They wholly
followed the what? The Lord. They wholly followed the Lord. Kaya masasabi natin na ginamit ng Diyos si Caleb upang ang kanyang pamilya at ang kanyang lahi ay manatili. Paano ko yun sinasabi? Okay, tingnan natin. Numbers 14, verse number 30. Tingnan po natin. Now we are starting to study Caleb and his posterity. Numbers 14, verse number 30. Ando na po kayo? Okay, pakibasa po ng verse number 30. Okay. Doubtless you shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save who? Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Mahalaga yung katotohanan ito. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, hindi ka makakarating sa promised land. Sino lang makakarating sa promised land? Lahat ng mga matatanda na nakasama from Egypt. Lahat ng nakaranas ng aking mga milagro doon sa Egypt, 10 great miracles. At lahat sila na nakakita ng aking kapangyarihan in the wilderness, they will all die. You are not going to go to the promised land. Kahit ikaw, Moses, you will not go there except Caleb and who? Joshua. So he, together with Joshua, was permitted to survive and was allowed entrance to the promised land because they wholly followed the Lord. Nakuha natin? The promise na, biro mo yan, mamamatay silang lahat doon sa wilderness. Dadalawa lang makakapasok yung mga nanggaling mismo. Sa ibig bang sabihin, Pastor, wala na silang dalawa lang. Meron silang mga kasamang ibang henerasyon. Yung mga ipinanganak sa wilderness. Yung hindi nakakita doong ginawa ng Diyos doon sa Egypt. Yung hindi nakaranas ng crossing by the Red Sea. Hindi nila naranasan yun, pero ipinaranas ng Panginoon naman sa kanila sa crossing by the Jordan River. Kung kayo nagbabasa ng inyong Bible, makikita nyo that the two experiences seems to be the same. Kasi nung panahon ni Moses, yung Red Sea ay hinati para yung mga Israelites ay makarating makita the power of God. So yung mga taong nakaranas nito dahil hindi sila nanampalataya sa Panginoon, they did not wholly follow the Lord, they all died. So sino naman yung nakaranas ngayon doon sa crossing by the Jordan River? Essentially ganun din, nahati din, and they walked through a dry land. Yung mga hindi nakaranas noon kasi patay na silang lahat. Ang nakakalungkot din yun, ano? Lahat ng mga pinagsikapan mo, iba yung kakain. No? Na nagtanim ka ng 1 hectare ng mais. House, lahat-lahat yan, tumubo sila, ilang buwan. Wow, ang lalaki na ng mga mais. Kinabukasan ang anihan. Pero sabi ng Diyos, mamamatay ka na. Hindi mo makakain yun. Anong sasabihin mo? Baunan nyo naman ako. Pero mo yan, lahat ng mga pinagsikapan mo, hindi mo mararating. At ito yung nangyari sa kanila. But because Caleb and Joshua wholly followed the Lord, they were permitted to survive and allowed entrance to the promised land. See, because of their obedience, they have been permitted to survive. Hello? Naintindihan niyo ba? Okay, next, tingnan nyo. Sa Numbers 34 verse 19, Numbers 34, that would be longer. No? Numbers 34 verse 19.
Ang sabi yan, verse 19, and the names of the men are these of the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. Ano itong mahalagang bagay diyan? Sapagkat dito sa pagkakataong ito sa Numbers chapter 34, ibinayhahabilin na ng Diyos kung sino yung makakasama doon sa pag-divide ng Promised Land. And Caleb was given that privilege. Biro mo yan? Ia-assist niya pagdating nila sa Promised Land, hahatiin na nila. Sila yung gagawing mga leaders ng paghahati ng Promised Land. Yung Israel ngayon. So he assisted Joshua in dividing Canaan. Doon sa Joshua chapter 14, tingnan po ninyo. Joshua chapter 14. Dito sa verses 6 down to 15, makikita natin that Caleb was given the privilege to ask for a place called Hebron. Sabi niya, ipinangako sa akin na ibibigay sa akin yung lugar na ito. Give me this mountain. So, hiningi ni Caleb ang lugar na yan, and he received it as an inheritance for himself and his descendants. Ganun, dahil binigyan siya ng pribilehyo ng Panginoon makarating hindi lamang to divide the Promised Land, but to personally ask that place, give me this mountain full of giants. Kaya nga may awitin tayo, di ba? Give me this mountain. Give me this mountain. Sino yung tinutukoy diyan na karakter? Si Caleb. Bigay mo sa akin yan. Kasi ito ang pangako ng Diyos sa akin. At you know why he has that? Confidence to ask God or to ask Joshua for the mountain. Alam niyo kung bakit? Because he wholly followed the Lord. Amen? Ano mo kapag ikaw ay hindi nasunod pagkatapos ikay pa hihingi? Hello? Kayong mga matitigas ang mga ulo, may lakas na loob ba kayong humingi sa inyong mga magulang, tigas ang ulo mo? Di ba hindi nakahihiya ka nga? Dahil ang isusumbat sa iyo ng iyong magulang, sumunod ka muna. Ama? Pero kung pala sunod ka, ay sasabihin na, mukhang butas na po yung paa ko, yung sapatos ko. Sinabi mo pa lang yun, bibilhan ka ng 100 ng sapatos. Ay, tagasunod kayo. See, ito yung nangyari din kay Caleb. Because he wholly followed the Lord, he was not only permitted to enter the Promised Land, he was not only allowed entrance, he was not only given the privilege to assist in the dividing of the land, but he himself asked personally for a mountain for his family and the rest of his relatives. And then, Judges chapter 1, tingnan pa ninyo, anong nangyari? He says, I have said, he outlived Joshua. Dito sa Judges chapter 1, verses 11 and 12. Judges chapter 1, verses 11 and 12. Are you there? Okay, pakibasa po natin. Ready, go. And from thence he went against the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kirjath Sepher. And Caleb said, he that smiteth Kirjath Sepher, and taketh it, to him will I give Achish, my daughter, to wife. Okay? So, ibig sabihin, si Caleb, sa panahon ng mga judges, buhay pa. Samantalang si Joshua ay wala na. And at the end of his lifetime, natapos na yung term
ni Joshua, he still was living and leading the Israelites. You see, bakit nagkaganito? Because he wholly followed the Lord. Amen? Kung iisipin mo nga, di ba, from the two, siguro, iisipan ni Caleb, dapat ako na lang leader. Hindi ko lang alam kung, haven't studied between them kung sinong mas matanda sa kanila, ni Caleb or ni Joshua. Di ba, in terms of promotion, we always talk about seniority. Tama? So kung sinong kukuhanin mo ay yung mas matanda at siya yung ilalagay mo dyan. I don't know if Joshua have no idea yet at this point in time, but I will study. But you see, sa mga what we have an information, magkano lang sila, magkasabayan sila, they're contemporary. So more or less, pareho sila. Hindi siya napili na leader. Siyempre, kung hindi siya napili na leader, tapos naging leader na si Joshua, ang sasabihin niya, wag mo akong leader-leaderan dyan, ha? Pareho lang tayo. Magkasabayan tayo. But Joshua and that Caleb followed wholly the Lord. At siya ngayon, ang aking malakas na haka-haka. Kung bakit he outlived Joshua, kasi nga, nasa sidelight lang siya. Mas kukunti ang problema niya. Eh si Joshua, na binigyan ng mas malaking problema, mas nauna siya. Tama? Kaya yung mga sumusuporta, medyo, kasi hindi naman mabigat yung trabaho. Ano lang, support lang naman eh. So yung leader, siyang nauna, namamatay, ano? Sabi nung iba dyan, ay alam ko nang gagawin ko. Oh, papatay niya si pastor. Okay, anyway. But he outlived. Kaya nga, may kita niyo, because he wholly followed the Lord. Kaya nga sa totoo, mga kapatid, ang kanyang lahi ay na-preserve dahil sa kanyang pagsunod. Amen? Nagkaroon ng posterity, nagkaroon ng isang magandang lugar para sa mga Calebites. Bakit ho? Sapagkat sumunod siya wholly unto the Lord. You see, it preserved his family. It did not only preserve his life, it preserved the life of his kids, it preserved the life of the people who will be coming after him, and it gave him the privilege to ask for an inheritance for his people and for his clan. Pero alam niyo ba sa istorya niyan, I believe with all my heart that because also he followed the Lord, it was noong nasa chapter 14 pa tayo ng Numbers. Remember that the Lord already wanted to kill all the Israelites. Pero doon nagbago ang kaisipan ng Panginoon. Tingnan nyo, Numbers chapter 14. Leviticus. Numbers chapter 14. Verses 10 to 11. Nandun pa kayo? Okay, sige, tingnan po ninyo ang katotohanan yan. But all the congregation bade stone them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Verse 11. And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me, and how long will it be ere they believe me for all the signs which I have shown among them? Verse 12. I will smite them with pestilence, and disinherit them, and will make of thee a great nation, and mightier than they. So ano ang plano ng Diyos diyan? Mawala na silang lahat. Kung lilipulin silang lahat, kasama si Caleb, kasama si Joshua,
But I believe with all my heart because these two wholly followed the Lord, kaya napigilan ang paglipol sa buong Israelites. And so it preserved their lives, and the lives of other people. His life was miraculously saved. Kaya nga, I believe with all my heart, mga kapatid, na natala sa mga talatang ito, na ipinapakita sa atin sapagkat naroon ang mga sumusunod sa Kanya. Hindi itinuloy ng Diyos ang paglipol sa bansang Israel. Unlike in Sodom and Gomorrah. You still remember that, Sodom and Gomorrah? Na talagang wala nang pumigil sa Diyos. There was that one in Sodom and Gomorrah that could preserve their lives. In fact, yung inaasahan na pamilya ni Lot na dapat mag-preserve sa bansang Sodoma at sa bansang Gomorrah, ang lahat ng mga yun ay walang lakas. Kasi nga, pati sila worldly. The worldly Christians did not preserve Sodom and Gomorrah. But these men, Caleb and Joshua, who wholly followed the Lord, preserved the lives of the Israelites. Amen! Kaya nga, kapatid, alam mo magagawa mo if you just wholly follow the Lord. Kung ikaw sa pamilya niyo, ikaw ang nag-iisa, umarahil kayong lahat, pero lahat yata sila ay mga worldly, then you wholly follow the Lord. Marahil ikaw lang magpapreserve ng iyong pamilya. Kaya nga kung sila ay worldly, huwag kang makikipag-worldly. Kung sila ay unsaved, don't be an unsaved. At kahit ikay nag-iisa na lang, but if you wholly follow the Lord, take the life of Caleb and take the life of Joshua, who wholly followed the Lord, and they preserve not only their own posterity, but the whole lives and the whole nation Israel. I encourage you tonight, huwag kang maging worldly. Don't allow Satan and the world to take your heart. Huwag mong bibigyang pagkakataon ang dyablo. Natuklawin ka. At maninigas din ang iyong kamay at hindi ka makakapagbasa ng Biblia. Natuklawin ka at maninigas ang iyong mga mata at nakatutok na lang sa telebisyon. Hindi na makapagbasa ng Biblia. Natutuklawin ka na lang hanggang ikaw ay yung utak mo hindi na makapag-isip ng espiritual na mga bagay. Ang iisipin mo na lang ay yung mga makamundong bagay. Huwag mong hahayaan na tuklawin ka ng dyablo. That he will bewitch you. That he will tempt you. He is more subtle than all. Kaya nga ikaw ay matake the life of Joshua and Caleb who will wholly follow the Lord. You see, Caleb wholly followed the Lord. Alam niyo bang ibig sabihin ng Caleb? Ang ibig sabihin yan, pag tinignan niyo ang Bible Dictionary, dog. Although Hebrew word means raging with canine madness. Yan ibig sabihin ng Caleb. Raging with canine madness. Canine. Dog. Earth. So na ibig sabihin na, well, I believe his obedience could be likened to a dog. Alam niyo, isang magandang karakter sa isang aso. Ayoko yung asong, talagang sa totoo lang, ayoko ng aso. But there is a character of a dog that is being, ito yung character na gustong-gusto ng worldly, ng lahat ng mga tao. And what is that? Maging loyal sa kanyang amo. Maging manatiling tagasunod. Kaya nga maraming mga kwento, mga kapatid, ukol sa kabayanihan ni Bantay, di ba?
na mas maganda pa ang kanyang ugali kesa sa mga taong kasama mo sa bahay. Tama? Bakit? Sapagkat kung nakikita niya na mayroong panganib, naroon ang bantay. Kaya nga maraming stories about the heroism of a dog. Na kahit na siya'y tinadyakan na, kahit kung minsan hindi pinakain, marahil kakain siya sa iba, pero babalik siya sa kanyang amo. Marahil kaya siya tinawag na Caleb ay ganun din. Hindi man siya pinansin noong may leadership position, hindi siya pinansin. Ibinigay kay Joshua, but his loyalty was to God. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, he would follow the Lord. That is the obedience of Caleb. Hindi nagdepende ang kanyang obedience sa kanyang amo. His obedience was perfect because he obeyed. He obeyed by the heart. Hindi siya pakitang tao. Hindi siya yung kanyang obedience naghahanap ng, uy, galing mo. Hindi siya naghahanap ng tsokolate para mag-obey. Hindi siya maghahanap noon, ay, magiging maaga na rin ako para may chocolate din ako. Ay, may kita natin. Di ba kung minsan, maraming mga ginagawa tayo. And we follow, but we do not follow wholly. We only follow because there is something else that we get. Vested interest ang tawag natin yan. Ang sa kanya, sumunod sa Panginoon. Nakita niya ang Diyos, narinig niya ang salita ng Panginoon doon sa Egypt. Nung una marahil ay meron siyang duda kay Moses. But as the Lord promoted Moses and made him great in the sight of Pharaoh and in the sight of Israelite, nakita niya yung kamay ng Diyos kay Moses. Nung mag-aklas si Korah at yung iba pa, nakita niya hindi po pwede yun. Nung mag-aklas yung 10 na mga spies that were sent to the promised land, ay sabi niya, hindi totoo yun. The Lord will give us victory. He was following the Lord. Hindi niya tiningnan kung anong laki ng mga tao. The Anakims are greater than him. Pero nakita niya the greatness of God. Kaya nga sabi niya, give me this mountain where the Anakims live. Kaya nga hindi nagbabasa ng Bible. Itong Hebron na kanyang hiningi, yan po ay tahanan ng mga giants.